Eto nga't another day at another viral video na naman ang ating pag-uusapan for today's video. Ito nga yung ilan sa mga viral video na pinag-usapan nito lamang mga nakaraang araw. At isa na nga rito, itong si Ateng na walang kagatol-gatol na nilait ang isang security guard dahil sa katayuan nito sa buhay. At kung ano pinagsasabi nitong babaeng ito, panuorin natin itong video ito. Gwardiya ka lang? Hindi na po, ma'am. Oo, negosyante ako! Negosyante ako! Marami akong branch dito sa Manila! Ha? Sige na po, ma'am. Diyan ako nakatira sa Legazpi Tower, kapitbahay ko si Lynn. Tarantado ka! Ulo ka! Ano pangalan niyan? Ako sino kang gwardiya? Ito talaga yung mga nangyayari, ano? Minsan talaga yung isang tao kahit napakaraming pera, pero yung attitude or yung pinakang manners, yun yung talagang hindi kayang bilhin ng pera. Eh kahit gaano ka pa kayaman at kahit gaano ka pa karaming branch ang sinasabi mo, at kung ganito ka mamanghamak ng isang tao katulad ng isang security guard, kaya inisan ka ng karamihan. Kaya nga nag-viral itong videong ito na hindi naman natin tinitingnan sa ganung kababa ang mga security guard dahil ito nga isang marangal na trabaho. At itong babaeng ito ay sinabihan niya na gwardiya ka lang. At isa pa nga itong videong ito kung saan ay tinampok naman ang isang babae na may karelasyong AFAM. Ito nga ang sinasabi ng iba na mag-iingat kayo sa mga pinipili nyong AFAM. Baka ang pinipili nyong AFAM ay ganito ang gagawin sa inyo. Hindi lamang kayo mamahalin, tatadyakan pa kayo. Boom. Nako. Grabe, no? Eh kung ganyan din lang iwanan nyo na, wag nyo nang pagtiyagaan. Eh ganyan na, nasa public area hindi na kayo nire-respeto, ano pa kaya pag kayo na lang dalawa magkasama? Baka hindi lang tadyak at sipa ang abutin nyo. Baka yung buhay nyo ang mawala sa mga ganyang klaseng tao. Eh kung ano man ang habol nitong iba nating mga kababayan kung bakit sila nagkakaroon ng mga boyfriend na AFAM, eh personal nilang choice yan. Hindi naman natin sinasabing lahat na pumapatol sa AFAM ay minamalas. Yung iba naman ay sineswerte at nakakaahon pa nga sa kahirapan, at yung iba ay nagkakaroon pa nga ng US passport. At ang iba naman, eh syempre true love yan. Ang kanilang naging pagmamahalan ay walang kahit anong kondisyon. At ito pa nga ang isa sa mga pinag-usapan nitong linggong ito kung saan ang isang teacher ay sinaway niya ang kanyang estudyante at pinangaralan dahil nga sa pagsusulat nito na halos hindi na nga mabasa. At ito nga ay agad umani ng samut-saring komento galing sa mga netizen. Gaano ba talaga kapangit yung sulat ng bata para halos hindi ito mabasa, at kahit mismo yung bata ay hindi niya rin mismo maintindihan yung sariling sulat nito. Ano tong sinulat mo? Kaya mo tong basahin? Sige nga, basahin mo sa harapan ko, dali. Oh, ikaw masabi ka lang na may notes ka, basahin mo, dali. Kaya mo yung basahin? Ha? Kaya mo basahin ito? Ha? Oo. Ay, anong re-reviewin mo? Agad nga nag-react dito ang netizen dahil sinasabi nga nila na dapat hindi raw pinahiya nung teacher yung bata. At sana raw ay hindi na binidyohan at pinakita pa sa publiko. Nag-viral nga itong video ito at umabot ng millions view. Nagpaliwanag nga yung teacher bakit umabot sa ganito at kinailangan niya kumprontahin yung bata. At ito nga naging istorya sa likod kung bakit umabot sa ganito na kailangan ng kausapin ng teacher ang batang ito. At ito nga ang dahilan. Hi guys, pasensya na kayo kasi medyo stressful yung araw ko ngayon. Kasi about ito dun sa in-upload kong video na nag-viral. Talagang nakaka-stress lang kasi ang dami-dami agad din yung masasakit na salita na naiba to sa akin. Base lang dun sa video na napanood nyo. Hindi nyo lang alam na sobrang 100% ang naibigay kong pasensya bago yun nangyari, na sa tingin ko naman hindi ko ipinahiya yung bata at walang-wala sa intention ko na magpahiya ng bata. Ang intention ko lang talaga ay pagsabihan siya.
Kasi ako kahit makikita nyo dun sa mga video ko na mga nakaraan, kahit yung kami ni Balay, nagbibiruan lang kami, talagang lagi mataas yung aking tono. So ngayon guys, bago pa mangyari yun, bago sana kayo mag-comment ng masasakit na salita tungkol sa akin, sana ay maisip din ninyo kung ano ba yung unang nangyari bago yun. Kasi guys, bago nangyari yun, pumasok ako dun sa classroom, nag-discuss ako, at habang nagdi-discuss ako, yung bata ay kinukulit yung kalapit, tapos pinagsasabihan ko siya, kinukull up ko yung attention niya, hindi pa rin siya nakikinig, ganun pa rin, kinukulit pa rin niya yung kanyang kalapit. At pagkatapos guys, kinukull up ko yung attention niya, kaya sabi ko na, shh, ilang beses akong gumanon, tapos ganun pa rin siya. Tapos after nung aking discussion, ipinasulat ko sa kanila yung mga details, mga important details. At habang nagsusulat siya, ganun pa rin, kinukulit niya yung kalapit niya. At kapag lumalapit ako dun sa parte nila, eh yun, medyo inaayos siyang pagsusulat. Pero guys, kita nyo naman, kung nakita nyo dun sa video, na merong mga naiintindihan kayong sulat at meron namang hindi. Yung mga naiintindihan nyo doon, talagang yun ay yung parte na medyo lumalapit ako sa kanila, kaya mapapansin nyo meron kayong naiintindihan doon. So ayun guys, pagkatapos ko nung klase ko sa kanila, nagsumbong yung kaklase na binasta-basta lang daw nitong bata ang pagsusulat. So ang ginawa ko, bumalik ako, aalis na sana ako noon kasi tapos na yung klase ko. Bumalik ako, tinignan ko yung kanyang notebook, at yun na nga yung nakita niya sa video. Naisip ko tong i-video. Sabi nung iba, bakit mo pa pinost? Ay, naisip kong ito yung way, ito yung paraan ko para maparating sa mga magulang nung ibang bata na may katulad na sitwasyon, na kami ay magkatulungan, ang magulang at ang mga teacher. Kasi hindi namin talaga kayang mga teacher na disiplinahin at turuan, pagsabihan yung mga bata, dahil alam naman ninyo ang kalagayan ngayon ng mga teacher. Hindi namin alam kung saan kami lulugar. Alam nyo guys, wala naman talagang problema dun sa pangit na sulat. As a matter of fact, yung asawa ko, napakapangit niya sumulat, pero naiintindihan naman niya. Pero itong bata, nung ipinababasa ko sa kanya, hindi talaga niya mabasa. At hindi sasabihin takot siya sa akin dahil patawa-tawa pa siya habang pinababasa ko sa kanya. At tinignan ko yung ibang notes, nahagi pa dun sa video ko yung iba niyang notes ng mga nakaraang araw, na maayos naman yung pagkakasulat niya. Kaya hindi talaga siya ganong sumulat. Kumbaga, ng araw na yun parang nagtamaran siya sa tingin. Kaya anong gagawin ko? Siyempre, pagsasabihan ko siya, ano yun, babayaan na lang ba natin na gano'n, na ang bata ay papasa sa grade 6, magiging grade 7, tapos gano'n ang kanyang attitude. Siguro agree sa akin yung mga teacher dito, makaka-relate na hindi din naman maganda sa pakiramdam ng mga teacher na yung bata aalis sa iyo, na alam mo naman na kulang pa sa kaalaman para dun sa grade level niya. At nakakatuwa na kapag may mga nababalitaan kaming bata na nag-e-excel dun sa school na pinasukan niya, talagang tuwan-tuwa kami kapag ganon. Kaya lang ngayon, napakadaming bata, sa totoo lang, napakadaming bata ang talagang napakapabaya sa pag-aaral, napakatamad mag-aral, kasi hindi na din namin masyadong napapagsabihan ng mga bata dahil kaunting pagsasabi mo lang, ayan, katulad niyang ginawa ko. Talagang, alam nyo guys, kung teacher kayo, mauunawaan nyo to, na may bata kasi na hindi kaya sa mahinahong usap o hindi kaya sa isang pagsasabi lang. Kung sa tingin nyo po ay mali yung ginawa kong pagbi-video, binidyo ko po yun with good intention. Pero sabi nga, ay ang mali ay mali, kaya sorry lang, tao lang nagkakamali. At meron din pong mga nagsasabi na bakit daw ang mga teacher ay pasulat ng pasulat. Talaga pong yan ay parte ng kanilang pag-aaral. Hindi po pwedeng hindi magsusulat ang bata. At para naman po dun sa mga naka-appreciate dun sa video ko, dun sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ito, nag-agree ako dito sa sinasabi ng teacher. Kasi unang-una yung bata, talagang makikita natin may katamaran. Kasi sabi nga ng teacher, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ganun yung pagsusulat ng bata. Para yung araw lang na yun, medyo tinatamad nga yung bata.
At saka karamihan nga sa mga kabataan medyo may katamaran na nga sa pag-aaral. At yung iba nga nauuwi na lamang sa instead na mag-aral magta-tablet, manonood ng TV. Tapos iba na nga rin ngayon, konting pagalitan mo lang magsusumbong sa nanay, ito naman nanay hindi alam ang istorya magagalit na, di ba? Sa madalit sabi balit sibuyas na yung mga kabataan ngayon. Hindi tulad nung araw na mismo yung mga magulang pa nagsasabing pag makulit yan, paluin mo. Kayo nang bahala dyan, ma'am. Ngayon kasi, konting bagay talaga namang binibigyan ng masamang kahulugan. Lalong-lalo na kung yung bata talaga ay kailangan pukpukin at turuan para matuto. At isa pa nga rito, dapat talaga itigil na yung mass promotion na yan. Kasi yung mass promotion na yan, wala nangyayari. Imagine, ipapasa mo yung mga bata, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, na walang natutunan. O sinong kawawa sa bandang huli? Diba? So para lang magkaroon ng magandang impression or magandang record yung school dahil mababa ang failed na mga bata dahil mas marami yung nakapasa, parang gagawin na lang is mass promotion. Sana yung mga magulang, wag nating masyadong laging dinidibdib kung ano man yung mga na-experience ng mga anak natin sa school, lalong-lalo na kung ito naman ay para sa kanila. Tayong mga magulang, sana ay manguna tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Hindi para kampihan yung kanilang mga ginagawang mali sa school. Nasa school nga sila para matuto. Sabi nga nung teacher, ang mali ay mali na dapat nga ay itinatama. Perfect! At dahil dyan, marami nga rito ang kumokontra na sabi dapat daw hindi pinahiya yung bata. Hindi naman pinahiya kasi hindi naman nakita yung muka. Sulat lang naman yung pinakita Ang ano mo lang dyan, masyado ng iba ang naging dating nito sa ibang tao. Na masyado nilang pinersonal, na masama raw yung teacher, kasi keso hodang dapat hindi na raw pinakita sa social media at kinausap na lang daw. Hindi naman talaga siya, kumbaga, iba-iba kasi ang approach sa bata. May mga batang kailangan mong brasuhin or kailangan mong daanin sa santong paspasan kasi nga hindi nakikinig kapag mahinahon na usapan. So sana tayong mga magulang, kausapin natin ang mga anak. I-encourage natin sila na makinig at respetuhin ang kanilang mga teacher. Para naman, pagdating nila sa school, alam nila ang kanilang mga expectation. At syempre, turuan natin silang i-prioritize ang kanilang pag-aaral. Para naman, hindi sila magle-level up na walang natutunan. Perfect! At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.